Ayan, so dapat nakikita niyo na aking trading view. So pupunta ngayon tayo sa ating AUDJPY. Okay, tingnan niyo 'tong nangyayari dito, ang ganda 'di ba? So this minor SNR na ginawa natin, kapag dilaw, minor SNR usually 'no, unless magkamali ako. 'Di ba kasi meron nga ritong recent na reaction sa area na 'to, kaya siya ang ginawa niya, medyo lumampas naman siya halos ma-check niya 'tong ano, ma-reach niya 'tong pivot natin, pero nag-consolidate siya sa taas nito. So, puwedeng umakyat siya hanggang dun pabalik dun sa taas 'no. So, sa mga ginagawa nating hangout, hindi lang ako basta trade ano, chart ng chart, analyze ng analyze, tinuturuan ko po kayo kung paano magbasa. So, hopefully, kakaparinig niyo, kakapakinig niyo, na-expose kayo sa ating ways of paano tayo mag-trade, magamayan niyo din 'no, matuto rin kayo mag-analyze. So, burahin ko na yung mga actually yan 'di ba na-TP tayo diyan, 'di ba? Tapos itong isa na 'to, hindi pa siya na-TP, so magkakaroon tayo rito ng adjustment. So magte-trade tayo. So since hindi naman na-reach 'tong support na 'to, I think puwede pa naman tayong TP sa support na 'yan 'no. Kung bumaba siya dito sa yellow na 'to, kasi mahirap tayong mag-trade within this zone and above this zone ng sell. Kasi nga kita niyo naman, dito nagko-consolidate, pagdating dito umakyat dito, 'di ba? So, maglalagay tayo rito ng another entry 'pag stay siya sa baba, and then magkakaroon tayo rito ng around 40 pips stop loss. Tingnan natin kung aabot 'to 'no. So around 30 pips. So medyo lalampasan natin 'tong zone, kasi meron naman tayo ditong pivot area. Pero 'pag lumampas ka na diyan, medyo talagang delikado na, 'no. So it's either ganitong gawin yung trade, para pumasok tayo sa risk management, nasa loob pa rin naman siya ng zone, 'no, pero mas safe kung dito tayo sa taas ng zone, maglalagay ng TP. And then, so around here ang ating stop loss. No? So 1:1 siya, halos 1:1 siya. So magde-depend pa yan sa, pag nag-create pa 'to ng lower low, mas maganda kasi mas lilit pa yung stop loss natin, 'di ba? Sa ngayon, since andito yung kanyang recent high, so dito tayo maglalagay ng stop loss. 'Pag bumaba naman yan dito, magkakaroon yan ng hopefully another recent, another lower high. So adjust yung stop loss, okay? Mag-a-adjust tayo sa ginagawa ng market dahil tayo ay hindi magikero. Guys, face to face, meron din tayo diyang team building. Okay? So, by God's grace, binigyan tayo ng ganitong grupo, samantalahin natin at hindi lahat makakapag face to face. Kung kaya nyo rin lang, make a way para maka-attend kayo, no? So, 1,000 per day lang yan, no? Compared sa makukuha yung mga knowledge and skills. Yan ay inyong investment. Saka yung inyong umaandap-andap na ilaw, enthusiasm sa pagte-trade, mabubuhayan yan kapag nakasama nyo yung inyong mga kapwa trader, like-minded people, no? Mag-spend kayo ng time dun sa mga tao na parehas kayo ng goal, mga ginagawa, ambition, ganun, para yung inyong fire ay magtuloy-tuloy. Ganito lang yan, halimbawa, example, no? Sa lahat ng bagay, naniniwala ako. Spiritual lalo na. Yung bonfire. Pag yung bonfire, sama-sama iba't ibang maraming mga stick, sama-sama. So malakas yung apoy. Tapos kapag yung isang stick na yun, tinanggal mo dun sa maraming stick, no? Medyo mag-aapoy pa siya, and then eventually, mawawala yung apoy niya, eventually, talagang uling na lang siya. Pero once na lagi siyang kasama nung marami pang apoy, marami pang stick, no? Marami pang, ano ba tawag doon? Yeah, stick. So, hindi naman twigs, no? Basta yon, gatong, marami pang gatong, magtutuloy pa, mas lalakas pa yung apoy nila. So, yun ang
kailangan ng mga trader din, lalo na rin yung sa spiritual nyo, no? Hindi natin pwedeng kalimutan yon. So, sumama kayo doon sa community, doon sa mga tao na iisa ang goal, magpapalakasan kayo. Para lang tayo mga bonfire, nagpapalakasan tayo, no? So make a way, no? Talagang bigyan nyo ng oras, magano kayo, kung may pasok kayo, mag-rest muna kayo. Dahil investment yan. Sa buy naman, so punta na tayo sa 4-hour time frame. Yan na nga, ito na nga yung sinasabi ko. Adjust ko to ng konti. Adjust ko to SNR ng konti. Around here. And then sukatin natin to. Around 20 pips lang yan. So, ba't ko siya in-adjust? Ito, tsaka ito. Diyan ko siya in-adjust, no? Itong area na to, tsaka itong area na to. So, diyan ko siya in-adjust. So, tingnan natin ano nangyayari dito. So, ang recent high niya, ito pa. So, actually, itong recent high na to, pag nagtuloy-tuloy yung consolidation dito, no? Pwede kayong makapag-buy dyan. Ito yung magiging TP nyo. Okay, natin. Magiging TP natin. That's one way to trade that tong market ngayon. Oh, sorry. And then, if tayo mag-trade dyan, pwede rin tayo namang kunin natin to, doon tayo mag-trade sa taas nito. Okay? 15 slots lang pala yung pwede, no? Doon sa ating face-to-face. Non-refundable yan, guys, ha? Kasi nga, syempre, i-reserve namin yung slot sa inyo. Syempre, hindi na namin pwede i-refund yun unless makapag-swap kayo. Pero grab this opportunity. Mana niya, bigla akong sumulpot doon, di ba? Who knows? So, pwede kayong magkakaroon tayo rito ng isa pang minor SNR. Karoon tayo dito isa pang minor SNR. Paano ba? Medyo lalabuan ko lang kasi dami na nating minor SNR. Maging entry ko lang po. Tinignan ko lang. Joke lang yun. Tinignan ko lang. Kung pwede siya. O pwede siya, mga around here. After na ma-break yan, mga ilang pips ba? Okay, mag-trade tayo dyan ng buy, ha? After nyo itong mag-trade tayo ng buy. So, ibig sabihin, doon sa EMA nyo, nalagay nyo buy entry, buy exit pa rin. Buy entry range. Buy entry range. Hanggang sa matutunan nyo yan, guys, ha? Spoon feeding muna tayo and then eventually, lilipad na lang ulit kayo. Parang mga, eagle. Diba? In Jesus' name, samahan tayo. So, magte-trade yung EA mo kapag lumampas na siya rito. So, check nyo yung EMA and RSI. Oh, exciting to. Tapos, pwede kang mag-TP ng around 50 pips. Yung stop loss mo naman, around 40 pips. Okay yung risk and reward natin, ha? 40 pips ang stop loss, 50 pips ang TP. Okay? Tapos, pwede kang mag-trade ng 2 beses. 2, 3. So, gawin mo, trade limit mo, buy trade limit mo is, gawin natin 3. Why not, diba? So, buy trade limit mo 3. Mamaya, ayusin natin yan. Dito muna tayo, buy. So, mag-exit siya ng buy exit, magtitipi ka sa buy dito. Yan, no? So, ito, around here, diba? So, ibig sabihin, ang EA mo, dito lang siya magte-trade. At hindi lang ang EA, kung wala ka pang EA, ikaw, pwede kang mag-trade dito ng buy, around dyan sa area na yan. So, ang EA natin is expert assistant. Ikaw yung expert, yan ang assistant mo. Kung hindi mo makita hindi mo matsyempohan ng entry, yung EA mag-enter para sa'yo. Para lang siya yung ating indicator, kaso nga lang, nag-enter siya ng trade. Okay? Indicator siya, katulad nito, pag nakita niya yung sell na yan, magsisell na yung EA mo. So, ganon. So, pag nakakita siya ng buy dito, at lumampas siya dito sa buy entry range mo, dun siya magbabay. Okay?
Ito yung market natin. Pag lumabas siya dyan, pwede ka mag-enter ng buy hanggang dito, tapos mag-exit ka na. Pag lumampas siya rito, pwede ka uli mag-buy hanggang doon. So, ganon, di ba? Sobrang dali. Sell naman, dahil ito ay valid pa naman yung sell natin hanggang sa support, so pwede ka pang mag-sell dyan, dito sa area na to, pag na-break na itong minor SNR na to. Okay? Huwag kayong mag-trade before this, nyo ma-break yung minor SNR, kasi nakita nyo, meron ditong isa, dalawa, tatlong touches, umakit na. So, hindi natin alam, baka pagdating dito, ay umakit ulit siya. Okay? So, para lang sigurado. Kasi nakita nyo naman, nagko-consolidate dito eh. Diba? May consolidation tayo rito. So, yun na nga. So, yan ang ating buy. And then, sa ating namang sell, at actually may sell na tayo rito, maglalagay tayo ng, since in-adjust ko yung ating SNR, so mas gumanda yung ating, mas gumanda yung ating risk and reward ratio. Okay? And then, makita nyo meron tayo rito isa pang SNR. So, katulad dun sa buy, paulit-ulit lang tayo, di ba? Pag lumampas siya rito, ay pwede kang mag-sell. Mula rito, mag-sell ka, and then stop ka muna. Hintayin mo ma-break siya itong zone na to, tsaka ka uli mag-sell hanggang doon. Okay? So, ganyan lang. So, gagawin natin yung checklist na knockout. So, ito yung current price natin, okay? So, ito yung SNR natin. Sorry. Coach, bakit hindi pa ako mag-sell dyan? Tama-tama sa trend line yung AJ ko. Oh, tingnan mo, coach, pagdating niya doon, tapos bumaba siya. Sa kadahilanang, meron nga tayo ritong recent na pag-akyat. Okay? Sa area kung saan siya nagko-consolidate. Kaya hindi pwedeng trend line lang. Okay? So, by God's grace, may tayong SNR dyan. So, saving yung ating always easier, cheaper to wait. It's always cheaper to wait. Obviously, mahirap mag-market structure kapag consolidation. So, no comment tayo dahil saan mo naman ilalagay yan? Iko-consolidate yan, no? Continuation entry ba yan? Continuation entry yan. Madali lang, kapag naka-install, pag gumawa kayong script natin, yung Jenny's knockout, complete, yan, yung EA na yan, may lalabas yan, di ba, buy and sell. Okay? So, ano yung unang lumabas sa kanya? And parehas ba siya sa trend niya? Okay, yung recent na lumabas sa kanya is sell. Ito, di ba? Meron ka bang nakitang buy dyan? Wala. Sell lang. So, ito yung huli niyang ideal entry around here. Okay? Yung ideal entry knockout around here. So, ano yung trend niya? Pababa. Naka-sell din siya, di ba? So, ibig sabihin, continuation. Nag-continue lang siya doon sa supposedly ideal entry na sell. Kaya, continuation siya. So, obviously, guys, wala tayong ibang gagawin kundi mag-hintay. So, 151 ngayon, maya-maya, after 10 minutes, tinan natin kung ano mangyayari dyan sa candle na yan. Kung wala pa rin, balik ka ng 155 or 150 hanggang makita mo kung ready ka na mag-sell or mag-buy. Meron na tayo rito flat. Iintayin mo na lang pumunta yung market doon sa buy area or sell area mo, ha? So, gawin natin yan, ha? Sabay-sabay. Congrats kay Joanne. Joanne, shout out sa iyo dahil yung $50 mo ay naging $220 na ba? So, sabi ko, i-withdraw mo na dahil hanggang 200 lang ang withdrawal. Congrats! Super proud si Mama Bear. Yung Mama Bear na ako. Okay. So, yan po ang AJ chart. No? So, hopefully, ayan na guys. Iabangan nyo na lang yan. Aabangan nyo na lang yan. Please naman Okay? Next. Don't forget yung budget nyo, ha? Kailangan yung budget nyo, kung medyo malaki yung account nyo, 2% lang or less. So, bawat total stop loss, kung dalawa entry mo, total stop loss ng entry mo, dapat hindi lalampas ng 2% or less ng total account mo, ha? Puhunan. Kasi baka nag-profit ka na. Ang laki na ng account coach kasi nanalo ka hapon ng sa $50, nanalo akong 200. So, 200 na ngayon yung account mo.
Font size mo 250. Puhunan lang. Kasi wag mo isama yung profit para ma-manage mo yung budget. Kailangan din ako mag-budget sa bahay mamaya, laki ng gastos namin, kaka-beach.